Good morning everyone. Welcome to this book live stream. This is Brad Alvin Gitamondok, a Bishop Delegated Roman Catholic Apologist, and we will be discussing today a very controversial topic, the doctrine of sola scriptura as taught by the Protestant Reformers, copied by the Churches of God in 1860s, and copied by Nicolas Perez and Eliseo Soriano, founder and leader sa samahang MCGI, Members Church of God International, and also with a group of Iglesia ni Cristo of Felix Manalo and their ministers and their pastors. Before starting, let us open with a prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. Blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead us souls to heaven, especially those who need most of thy divine mercy. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good morning once again, and now we will tackle the issue or the topic about the Protestant doctrine of sola scriptura, or Bible alone. For them, the Protestant taught that sola scriptura simply means that only the scriptures, the Bible alone, is the sole rule of faith, or it is the only authority in matters of faith and morals that could lead us to salvation. Para sa kanila na mga Protestantismo, ito ay doktrina nila at aral nila. Actually, it's dominated by Martin Luther, the first reformer who built the first Protestant church, the Lutheran Church, in 1521 in Germany, Europe. Together with him, also agrees his doctrine of sola biblia, Bible alone, are Martin Luther, John Calvin, and other reformers in the 15th century. Now, ito naman ngayon sa panahon natin sa Pilipinas, itong mga protestante, lalo ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, grupo ng MCGI, Members Church of God International, na pinamunuan ni Ginoong Eliseo Soriano, na galing lang pala itong mga aral nila na kopya sa mga Churches of God doon sa Amerika. Napatunayan natin last time, o basahin na natin ulit itong pamphlet nila. Let us read their pamphlet, Doctrines from the Bible, in page 3 sa kanang introduction, para maalaman natin kung naaayon ba sa Biblia, kay ito lang ang Biblia ang tanging saligan para hindi tayo malihi sa katotohanan. Biblia lamang lang daw ang ating batayan. Sa pahina 4, article and doctrine number 2, ang Biblia, the Bible, ang luma at ang bagong tipan ay siyang kabuuan na batayan ng katotohanan. Natin ituro sa iglesia o sa simbahan na ito ang ilaw na nagliliwanag sa ating nalalakaran kung gusto tayong sumunod sa Diyos. Ayan, the Old and New Testament are the whole basis for truth. That is the doctrine number 2, ang Biblia, the Bible, page 4 sa pamphlet, Doctrines Derived from the Scriptures. Ngayon, nakopya yan ni Ginoong Perez na nagtatag siya ng Iglesia sa Diyos kay Kristo sa bansang Pilipinas, Incorporated, haligi at suhay na katotohanan dito sa Pilipinas around 1930s. Tapos nasunod naman ang estudyante niya na si Ginoong Eliseo Soriano na nagtatag naman kanyang sariling grupo. After being excommunicated by the group of Levita Gugulan, he founded his own church, pabago-bago ang pangalan, until now, mga year 2000 plus, pinarehistro niya at pinangalan ng MCGI, Members Church of God International, na pati ang pangalan, kinopya din sa Church of God International sa Amerika, based on Tyler, Texas, USA. Kaya, ang mga aral nila tungkol sa Biblia lamang, nakopya naman nila from Churches of God sa Amerika. Yung taga Churches of God naman, galing sa Adventist movement sa 1844, nangopya naman doon sa mga reformers in the 15th century. Kaya matagal na itong doktrina at aral ng mga protestante.
Kasi Mr. Soriano, ganun din ang kanyang aral. Nangangalandakan siya na tanging ang Biblia lamang ang siyang batayan para tayo ay matuto sa mga aral at doktrina ng Diyos para sa ating ikaliligtas. In other words, the Bible alone is the sole authority on which the doctrines of faith and morals we can learn from God through the scriptures, and that could lead us to salvation. It is enough, the scriptures is enough and sufficient for everything that we need to lead us to salvation. Pero let us emphasize and let us reiterate that the scriptures alone or the Bible alone, although that is a dogma of the Protestant church, they elevated it in a dogma because that is their premise. There could be no Protestant church without the dogma or doctrine of sola scriptura or sola biblia, Bible alone. Now, firstly, that doctrine or dogma by Eliseo Soriano cannot be found in the Bible. Wala po dito sa Biblia na nakasulat, Biblia lamang ang tanging batayan sa buong katotohanan para sa ating ikaliligtas. Walang lamang nakasulat na salita ng Diyos sa Biblia, Old and New Testament, ay siyang katapusan nating otoridad o pinakamataas sa otoridad ukol sa pananampalataya at doktrina para sa ating ikaliligtas. Wala akong ganun na aral ang Biblia. Si Mr. Eliseo Soriano, paborito niyang talata, sagutin din natin mga talata niya na kanyang palaging ginagamit, katulad ng Isaias Kapitulo 34, talatang 16. Sinabi dito, Isaias chapter 34, verse 16, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mga ngailangan ng kaniyang kasama, sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Ayan. Ang interpretation ni Ginoong Soriano sa talatang ito na ang Biblia daw walang kulang. Kaya sapat na, ibig sabihin, Scripture is sufficient because it does not lack anything. Hindi alam ni Mr. Soriano ng konteksto dito ang sinasabi ni Propeta Isaiah. Hindi yung kasulatan, kung hindi yung mga tinutukoy niya sa talatang 14 hanggang 17. Kaya ang style ni Mr. Soriano ay sulit yung talata para magdepensa doon sa aral niya according to his doctrine. Nauna muna yung aral niya bago yung talata ng Biblia. Kaya malaman natin, sinisinsay tayo kasi yung talata hindi binabasa batay sa konteksto mismo. Sa unang talata before it and the verse after it sa Isaiah 34:16. O basahin natin. Buklatin nyo yung Biblia mga kapatid ko mga Katoliko, pati mga hindi Katoliko, mga Protestante. Ito ang mababasa natin sa Isaiah 34 verse 14 to 17. Kompleto. At ang mga mailap na hayop sa ilang ay makikipagsalubong doon sa mga lobo, at ang lalaking kambing ay hihiyaw sa kanyang kasama. Oo, ang at makakasumpong siya ng dakong pahingahan. Doon maglulungga ang maliksing ahas at mangingitlog at mga pipisa at ampunin sa ilalim ng kanyang lilim, o doon magpipisan ang mga lawin, bawat isa'y kasama ng kanyang kasamahan. O ito yung mga hayop na tinutukoy ni Propeta Isaias, mga lawin na may kasama siya, kanyang kasamahan. Ano pa? Yung ahas na mangingitlog, mga hayop sa ilang, mga kambing, mga kwago, mayroong kasama. Ito yung konteksto nun. This refers to the or in the sabi ni Propeta Isaias. Tapos dito ngayon sa 16, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito, ang ibig sabihin demonstrative pronoun this, ito ay hindi magkukulang, walang mangingalan ng kanyang kasama, sapagkat inuutos ang aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Hindi sinabi pinisan ito ng kanyang espiritu, kundi pinisan sila. Ibig sabihin, ito yung mga buhay ng mga hayop na sinasabi ni Propeta Isaias mula talata 14, 15 at 17. Hindi yung Biblia. Sabi lang ni Propeta Isaias, saliksikin nyo sa Biblia, sa aklat ng Panginoon. Nandoon yun, nakasulat doon na yung mga hayop may kasama yun at walang magkukulang sa kanila.
In a spiritual meaning of those words, meaning the demons in hell does not lack of its partner. Meron silang mga kasama doon. Pati na taong masasama dito sa lupa na hikayat nila na gumawa ng masama at ayaw tanggapin ng Diyos, napupunta din doon sa impyerno. Because this is talking about the demons and the evil people in the world, kung saan sila ngayon at ano ang kanilang kinahinatnan. Basahin natin sa baba sa 17. At kanyang pinagsapalaran at binahagi ng kanyang kamay sa kanila sa pamamagitan ng pising panukat. Kanilang aarin magpakailanman sa salit-saling lahi ay tatahan sila roon. Ibig sabihin, this symbolizes this beast in the field as described by the prophet Isaiah. God has already destined them and their generations kung saan sila paparoon. Meaning, alam na ng Diyos na mga masama talaga sila gagawin nilang kasamaan. Hindi ito tungkol sa Biblia kasi aariin nila magpakailanman sa salit-saling lahi ay tatahan sila roon. This refers to persons symbolized by the beast in the field in the chapter 34, verse 14, 15, and verse 16, even verse 16, and verse 17. Kaya hindi sinabi dito ang hindi magkukulang yung mga libro ng Biblia. Hindi magkukulang dito yung mga hayop. Tapos symbolize, ang hayop nag-symbolize sa mga tao na hindi tatanggap sa Diyos. Napakaliwanag dyan sa Isaiah 34. Basahin nyo, verse 14 to 17. Si Ginoong Soriano i-isolate yung talatang 16 from the context of the verse. Kaya nagkamali. Ngayon, si Propeta Isaiah belongs to the Old Testament. Kay Propeta Isaiah ba, meron bang sa panahon ng Israel na yung kautusan ni Moises at yung mga libro ng mga propeta, yun lang ang tanging batayan sa pananampalataya nila sa kanilang Diyos sa si Yahweh. Baga kung may problema sila sa ukol sa reliyon, mga tanong at hindi nila alam, kabisado, diretso sila mangonsulta sa Biblia, magbabasa lang sila ng kautusan ni Moises at mga kasaysayan ng mga hari sa Israel hanggang sa mga propeta. Sapat na ba yun? Hindi ganun. Kasi dito sa Biblia, ganon ang sistema ng pagkaalam ng katotohanan sa bansang Israel. Paano ang sistema nila kung tungkol sa reliyon, tungkol sa mga aral at doktrina at pananampalataya, anong kanilang gagawin? Babasahin natin dito sa Lumang Tipan sa Law of Moses in the book of Deuteronomy, chapter 17, verse 8 to 13. Deuteronomio, kapitulo 17, talatang 8 hanggang 13. Paghatol sa mahirap na bagay. Kung magkaroon ng totoong mahirap na bagay sa iyo, sa paghatol, napakaliwanag dito, na dugot-dugo, usap at bugbog na bagay na pagkakaalit sa loob ng iyong mga pintuang daan. Ikaw nga'y titindig at sasampas sa dakong pipiliin ng Panginoon mong Diyos, at ikaw ay paroroon sa mga saserdote na mga Levita. Hindi sinabi paparoon ka sa Biblia, magbukas na ng aklat ni Moises at mga propeta at doon mo sisyatin. Hindi po ganun. Kaya yung kay Propeta Isaiah, the prophet Isaiah does not refer to the scriptures of the Old Testament nga saliksikin mo doon. Tapos yun ang hindi magkukulang. Hindi, saliksikin mo sa Biblia yung mga hayop na yun, tinutukoy ng Diyos dito sa kanyang salita ni Propeta Isaiah, which personifies or symbolizes human persons or people na parang hayop ang asal at kasamaan na meron silang patutunguhan. Alam na ng Diyos kung saan sila paparoon. Yun ang konteksto doon, hindi yung ang Biblia mismo ang hindi lang. Bakit? Kasi kung Biblia lang, hindi to sasabihin ng Diyos kay Moises sa Deuteronomio 17, 8 hanggang 13, kaya maling pakulugan ni Mr. Soriano at ang mga protestante na gumagamit ng talata sa Isaiah 34:16. At ikaw ay paroroon sa mga saserdote ng mga Levita. Napakaliwanag, sa mga saserdote na Levita at sa magiging hukom sa mga araw na yaon. At yung sasyatin, ito, dito magsasiyasat ang mga hukom at ang mga Levita ng mga pari. Silang magbibigay na hukom, silang magbibigay ng sagot sa tanong, at kanilang ipinakilala sa iyo ang hatol ng katulan. Ito naman si Ginoong Soriano, Felix Manalo at ibang tagapagtatag ng protestanteng reliyon, pati na si Martin Luther na nag-imbento nitong
doktrina na sola Biblia or Bible alone, they do not practice what they preach. What they preach in principle, they do not practice. Bakit? Hindi nila ginagawa kasi sabi nila Biblia lamang, tapos sa kanila pala magtatanong ni Martin Luther. Kung Biblia lang talaga, ipabayaan ang Biblia sa mga tao. Bakit si Martin Luther nagtuturo pa, nagtatag pa ng Iglesia Luterana, the Lutheran Church in 1521? O ito naman si Mr. Soriano, nagtatag ng MCGI, siya na mo tagapagturo doon. Kung Biblia lang ang kailangan, Biblia lang iiwan mo sa mga membro mo sa MCGI. Di ba mga members? Church of God International, mga membro kayo dyan. Bakit si Mr. Soriano nagtuturo sa inyo? Hindi talagang Biblia lang ang nagtuturo. There is no such thing existent as Bible alone in practice among Protestant, kahit anong Protestante, Baptist, Iglesia ni Cristo, Jehovah's Witness, Seventh Adventist Church, Born Again, Pentecostal, etc. O Iglesia ni Cristo ni Manalo at Soriano. You do not practice what you preach. Hindi talaga yung Biblia lamang kasi mayroon kayong mga ministro, mga pastor, mga manggagawa. Ikaw, Mr. Soriano, ikaw rin mismo, ikaw ang tagapagturo eh. Parang ikaw nang tumindig bilang hukom dito, bilang pari na Levita, kung sa Old Testament pa. Kaya wala talagang Biblia lamang sa Biblia. Walang talata dito sa Biblia nagtuturo. Biblia lamang ang batayan. Biblia lamang taging tagapagturo ng makatotohanan ng Diyos para tayo ay maligtas sa mapunta ng langit. Walang ganyan sa Biblia. It's not a Bible doctrine or a biblical scriptural teaching. Patuloy tayo. At kanilang ipakilala sa iyo ang hatol ng katulan. At yung gagawin ayon sa tinig ng hatol na kanang ipakikilala sa iyo mula sa dakong yaon na pipilian ng Panginoon. At yung isa sa gawa ayon sa ilang ituturo sa iyo. Ayan, gagawa tayo ayon sa hatol ng paring Levita at ng mga hukom. Yun ang ginagawa nila sa lumang tipan sa panahon ng Israel. Ayon sa tinig ng kautusan, o ayan ang kautusan na kanilang ituturo sa iyo. Gumagamit din sila ng Biblia pero merong mga otoridad itong mga hukom at mga paring Levita. Sila yung magtuturo, hindi pala ang Biblia gamit lang. At ayon sa katulad na kanilang isasese sa iyo ay gagawin mo. Huwag kang liliko sa hatol na kanyang ipakilala sa iyo, maging sa kanan o sa kaliwa man. At ang tao na gumawa ng pagpapalalo sa di pakikinig sa sacerdote na tumatayo upang mga siwa doon sa harap ng Panginoon mong Diyos o sa hukom, ay papatayin nga ang taong yaon at iyong alisin ng kasamaan sa Israel. Kaya pag hindi ka gumagawa, tinatawag ka na palalo. You are a proud person if you do not accept the authority of the Levitical priesthood and the authority. Napakaliwanag po dito mga kapatid. At ang tao na gumawa ng pagpapalalo, kaya ang hindi tumanggap sa otoridad, Old Testament ito mga pari. Sa New Testament naman, mayroon namang iglesia na binigyan ng kapamalaan ng Panginoon Kristo sa Matthew 16:18-19. Thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and even the gates of hell shall not prevail against it. And to you, Peter, I will give the keys of the kingdom of heaven. Whatsoever you bound on earth shall be bound in heaven. Whatsoever you loose on earth shall be loosed in heaven. Kapangyarihan yan ng kapamalaan para magturo ng aral na kaliligtas natin, binigay kay Pedro sa mga apostol. Hindi pa muna sa Biblia. Pati ng Biblia na salitang sinulat, ibinigay din sa mga apostol. Kasangkapan din yan. Pero magtuturo talaga ang mga buhay na tao na mga pangulo at mga puno ng Iglesia ni Tinatag ni Cristo sa Mateo 16:18-19. Ganon din sa Mateo 28:18-20. Lahat ng kapamalaan ni Cristo, He shared to the apostles at nag-utos, humayo ka sa lahat ng bansa na buong mundo, na sanlibutan, gawin niyo mga alagad ng lahat ng mga tao sa buong mundo, sa lahat ng mga bayan, mga bansa. Binyagan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan niyo sila. Ang iglesia ang magtuturo sa lahat ng mga turo na itinuturo ko sa inyo. And behold, I will be with you till the end of days. Kaya, yung iglesia, yun ang magtuturo. Yung mga buhay ng mga pangulo ng simbahan, ng tagapagturo. O, di ba? Hindi sinabi ng mga apostol at ni Kristo, magbasa lang kayo ng Biblia. O mga apostol, magsulat kayo ng Biblia, tapos iwan niyo sa mga tao. Yun lang, Biblia lang. O hindi talaga Biblia lang ang aral ni Kristo at ng mga apostol, kasi sumusunod din siya, tumutupad, batay dito sa nakaugalian ng Israel sa mga Hudyo. Kung hindi mo tatanggapin ang otoridad, sabi dito sa Deuteronomio 17:12, palalo ka, you are proud. Kaya itong mga reformador na sila Martin Luther, John Calvin, mga proud people to mga palalo to, mga mayabang.
Nakasunod naman dito sa espiritu ng kayabangan na mula kay Satanas, ito naman mga Manalo clan, Felix Manalo na nagtatag ng Iglesia ni Cristo dito sa Pilipinas. Ito ang grupo nila Nicolas Perez sa sinundan ni Ginoong Eliseo Soriano. Ngayon, pinakamayabang dito si Ginoong Eliseo Soriano, walang otoridad sa kanya, Biblia lang daw. Pero in practice, siya pala yung otoridad. Gusto niya pasundin ang buong mundo sa aral niya, siya nagtuturo. Yan Mr. Soriano, maliwanag, nanluloko ka lang Kaya ngayon sa Facebook live stream ko dito, nabibisto ka, nabubuking ka, na hindi ka pala sa Diyos. Yung mga aral sa Biblia, hindi po pala tinuturo. Palalo ka pala, sabi si Deuteronomio 17:12. Mga kapatid kong Katoliko, basahin nyo itong Biblia. Napakaliwanag dito. Deuteronomio 17:8 hanggang 13. Doon sa harap ng Panginoon mong Diyos o sa hukom ay papatin siya ang taong yaon. Kaya mga patay itong kaluluwa nito nila Mr. Soriano, nila Manalo, mga protestante na nagdadala ng sola scriptura, mga patay itong estado ng kaluluwa nito Patay ito sa biyaya ng Diyos, dead in a state of mortal sin, not in a state of grace. Ito. At iyong aalisin ang kasamaan sa Israel, kaya they are already automatically excommunicated from the true church. Lumabas nga ng Iglesia Katolika, they are self-condemned according to Titus chapter 3 verse 9 to 11, Tito 3:9-11. At maririnig ng buong bayan at matatakot at di nagagawa pa ng pagpapalalo. Napakaliwanag dito, Deuteronomio 17:8 hanggang 13. Ito mga palalo talaga to sila dito naman sa unahan, naganap ba, ginawa ba nilang utos ng Diyos kay Moises sa Deuteronomio 17:7 hanggang 13 na binasa ko ngayon? Oo, siyempre, ginawa nila. Saan mababasa? Dito sa Nehemias, Kapitulo 8. Nehemiah, book of the priest Nehemiah, he is the priest of God in the Old Testament, chapter 8, verse 8 to 10. Anong mababasa natin dito? Nehemias 8:8 hanggang 10. At sila'y nagsibasa sa aklat. Ayan, Old Testament, ang batas ni Moises. Sa kautusan ng Diyos na maliwanag. Tapos hanggang pagbabasa lang ba? Tapos yun na lang ibinigay nila sa mga taga-Israel, mga Biblia, mga kopya ng kautusan ng Moises. Hindi, at kanilang ibinigay ang kahulugan. May nagbibigay ng kahulugan na ano pat kanilang nabatin ang binasa. Napakaliwanag itong ginagawa ng mga protestante. Gagamit ng Biblia, silang magpapaliwanag. Baga yung nakasulat sa Biblia, silang mag-explain ano yun. Tapos yung kahulugan nila, ukol sa kanilang binabasa, yun ang pinapasunod sa membro. Halimbawa, pag mali ang kanilang pakahulugan, di mali na ituro sa membro kahit tama yung nakasulat. Pwedeng mapamali, maisinsay natin nakasulat dito. Yung nagsabi Apostol San Pedro sa kanyang Second Catholic Epistle of St. Peter the Apostle. Epistola Apostolic, Kapitulo 3, versikulo 16, na isininsay ng mga walang alam sa Biblia sa kanilang ikapapahamak. These heresies are destructive. 2 Pedro 2:1-2, 2 Peter chapter 2 verse 1-2, sabi ni Apostol San Pedro na tinataga ni Kristo ng kanyang iglesia sa Matthew 16:18. Nehemias 8:8-10. At si Nehemias na Nehemias at si Ezra na saserdote na kalihim saserdote si Ezra at mga Levita na nangagturo sa bayan ay nangagsabi sa buong bayan, ang araw na ito ay banal na sa Panginoon ninyong Diyos. Huwag kayong magsitaghoy na magsiiyak man, sapagkat ang buong bayan ang umiyak ng kanilang marinig ang mga salita ng kautusan. Nang magkagayoy kanyang sinabi sa kanila, magsilakad kayo ng lakad, magsikain kayo ng taba, at magsiinom kayo ng matamis, at magpadala kayo ng mga bahagi roon sa walang naihanda, sapagkat ang araw na ito ay banal sa ating Panginoon. Huwag din kayong mga manglaw, sapagkat ang kagalakan sa Panginoon ay inyong kagalakan. Napakaliwanag dito sa Nehemias Kapitulo 8, talatang 8 hanggang 10. Nagbibigay kahulugan ukol sa nasusulat dito sa kautusan ng Moises, sa kautusan ng Diyos. Ang tagapamahala nila, yung leader talaga nila, si Nehemiah. Parang Santo Papa yun, parang leader of all the church. Parang Pope yun sa Old Testament, si Nehemiah. After him, ang mga assistant niya sila Ezra, na isang Levita na pari, at mga Levitang pari. Yun ang nagbibigay ng kahulugan ng explanation kung sa nababasa sa kautusan ng Diyos, sa kautusan ni Moises, sa Old Testament. Yung mga Israelita naman, mga miyembro ng sambayan ng Israel, nakikinig sila at sinusunod nila
Ano ang interpretasyon, anong pakahulugan na tama ni Nehemiah, ni Ezra at ng mga Levitang pari? Ayon yan sa Deuteronomy 17, binasa ko kanina, Deuteronomy chapter 17, verse 7 to 13, Nehemiah 8 to 10. So ito talaga what they preach, what they practice. Ano kanilang turo? Hindi kasulatan lamang, hindi Biblia lamang, kundi ito yung nakasulat ito sa Biblia na yun talaga ang norm. The normative for Israel is not scriptures alone or the Old Testament alone, which is the source of doctrine, but also the Levitical priesthood, the leaders of Israel, which would give explanation and meaning and interpretation of what is being written in the Old Testament. Yun ang nasunod na pattern ni Kristo at ng mga apostol sa New Testament. Yan ang katotohanan, kaya mali ang pakahulugan sa Isaiah 34:16. Dito, babasahin natin dito. Napakaliwanag dito sa Marcos Kapitulo 16, 15-16. Sinong inutusan ng Diyos? Sabi ba lang magsulat ng Biblia, tapos Biblia na lang? Tapos tayo magbabasa na lang ng Biblia, wala nang magtuturo sa atin? It is not what Christ taught, what Christ commanded, yung inutos talaga ni Kristo, yun ang sundin natin. Nag-utos ba si Kristo ng Biblia lang? Saan mababasa dito sa Biblia na sinabi ni Kristo, nag-utos siya na magsulat kayo ng Biblia, tapos yung Biblia isusulat nyo sa mga apostol, inutusan niya mga apostol, yun lang ang batayan, yun lang ang sasampalataya. Walang ganun. Anong utos si Kristo sa Marcos 16, 15 hanggang 16? Mark chapter 16, verse 15 to 16. At sinabi niya, ibig sabihin ni Jesus sa kanila, ibig sabihin sa mga apostol, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Sasabihin natin ang ebanghelyo itong nakasulat, pero ang mga ngaral ang magtuturo ukol sa ebanghelyo, mag-interpret, magpaliwanag, mga apostol at ang iglesia na tinatag na sa Matthew 16:18. Napakaliwanag niyan. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ibig sabihin, mananampalataya doon sa mga sinugo ng Diyos, sa mga apostol, at mabautismuhan ng mga apostol, ng mga sinugo ng Diyos, ng iglesia na tinatag ng Diyos. Hindi manampalataya ka sa Biblia lamang, tapos mababautismuhan ka ba ng Biblia lang? Diba, magbabasa ka dito sa Biblia. Sinong mabautismo sa'yo kung walang pangulo? Walang iglesia na inutusan ng Diyos? Yan ang pakaliwanag, that is very logical, tapos ginawang illogical. Kaya lumabas ka sa simbahan, ang otoridad ng Diyos ukol sa Biblia, maging bobo ka na. Si Satanas, hindi naman yan marunong, nagmamarunong lang yan. Ito si Ginoong Eliseo Soriano, nagmamarunong, yung Bible alone niya na doktrina, na kanyang pinangalandakan, dinidepensa niya, pinagtanggol niya palagi. Wala sa Biblia, kasi isang talata, wala eh. Ang sumasampalataya at ang mga bautismuhan ay maliligtas. Ibig sabihin, ang sumasampalataya sa inyo at nabautismuhan ay maliligtas. Ang the instrument for saving us is not the Bible but the church. Yung mga tao, yung magtuturo sa atin, gamit lang ang Biblia. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Napakaliwanag dyan, Mark 16, 15, 16. Kay Marcos yan, Evangelista Marcos. Mga ebanghelyo to, dito na nga ipinasulat ni Kristo. Kung Biblia lamang, dito na pinasulat sa mga ebanghelyo ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, na Biblia lamang, walang mababasa dito sa mga ebanghelyo pa lang. Saan namumula si Mr. Soriano ng mga talata na to support his dogma of scriptures alone, doon sa mga sulat ni Apostol San Pablo? Isasatin natin mamaya na hindi pala yun talagang pakahulugan ni San Pablo, minamali lang isisisinay para sa kanyang kapahamakan. 2 Pedro 3:15-16. Marcos, ngayon naman kay Mateo, Evangelista Mateo at Apostol, Kapitulo 28, 18 hanggang 20. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. May Old Testament na doon, sinabi ba ni Kristo yung Old Testament, yun ang kapamalaan? Kasi pupunta na ako ng langit, tapos utusan ko kayo, magsulat kayo ng New Testament, tapos lahat naman ng kapamalaan, i-combine yung Old and New, nandoon ang kapamalaan sa langit at sa lupa. Hindi sa aklat, kundi sa persona ni Kristo. Kasi siya ang salita ng Diyos na buhay. Juan 1:1. In the beginning was the Word was with God, and the Word was God. So the fullness of the revelation of God is in the person of Jesus. Kaya yung salita niya, kahit hindi nakasulat sa Biblia, that is authoritative. Marami siyang itinuro at hindi pinasulat ni Kristo, pero tinuro niya para sa ating kaligtasan.
Babasahin ko yan mamaya, pero dito muna tayo sa Mateo 28, 18 hanggang 20. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang na sinasabi, ang lahat ng kapamalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito'y magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. O dito na maliwanag na ang magbabautismo ay ang mga apostol at ang simbahan na tinatag ni Kristo sa Matthew 16:18-19 at dito sa Matthew 28:18 hanggang 20, na ituro niyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. Sinong magtuturo? Hindi ang Biblia. Wala ang Biblia, pwede pa rin magturo ang iglesia kasi silang inutusan. Sinabi na ba ni Kristo na kung magturo kayo sa lahat ng inutos, dala nyo nakasulat sa Biblia para yun ang lahat kong inutos? Hindi lahat ng inutos si Kristo nakasulat dito sa New Testament. Kasi 3 years lang siya nagministeryo sa mundo bilang tagapagligtas as the Messiah. Bumalik na siya sa langit. Hindi mo masusulat lahat ng turo ni Kristo, ng ating Panginoon Kristo, within the span of 3 years. Kaya mga apostol nga, nang binuhusan sila ng Espiritu Santo sa Gawa 2:1 hanggang 47, may dinagdag sila sa mga ebanghelyo sa Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Yun na yung mga gawa ng mga apostol. Saka mga sulat ni Apostol sa Pablo, the Catholic letters and epistles of the apostles, and then the book of the Revelations. And after that, the church still continues kasi sasama ni Kristo. Sabi ni Kristo na narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Kasi Kristo na tagapagturo talaga natin ngayon. Sa Mateo 23:9 hanggang 11, si Kristo ang ating tagapagturo na nandun sa langit. Nagtuturo rin through the Holy Spirit, Acts 2:1-47, Juan 14:16, 25:26, ang kanyang pangako ng Espiritu Santo sasama sa iglesia, magpasawalang hanggan, forever and ever. Kaya yung Espiritu Santo at si Kristo, kasama ng simbahan niya na kanyang tinatag sa Mateo 18:19, Acts 2:1-47, kasi sasamahan niya ayon sa kanyang pangako, His promise, Matthew 28:18-20, verse 20. Kaya palagi pa rin nagtuturo si Kristo sa pamamaraan ng kanyang mga pangulo sa simbahan, ng mga successors of the apostles. Walang iba talagang dyan ng patutunguhan Mark 16:15-16, mga tao talagang magtuturo. Si Mr. Sarano, walang connection dito sa Biblia kasi ang sunundan ni Sir Ginong Perez, 1936 pa lang So, 1936, tapos pabalik sa mga apostol, 33 AD, ay malaking agwat. Wala silang connection, diretso agad sa Bible. Mali nga hindi sa Bible Dapat matuto ka muna sa mga tao na sakop ng iglesia. Marcos 16:15-16, basahin nyo ulit, napakaliwanag. Mateo 28:18 hanggang 20. Ito si Ginong Soriano, takot tong makipagdebate sa akin kasi bakit? Sigurado talo to, hindi ito makatindig sa Bible alone. Ito yung hinahamon ko sa kanya Nagpadala na ko ng sulat, formal letter of debate to debate doon sa Apalit, Pampanga. Natanggap na ng General Secretary nila doon, Secretary General. Tapos hanggang ngayon hindi pa rin sinasagot O dito naman tayo kay Lucas. Lucas Kapitulo 24 o talatang 45 hanggang 47. Umpisa natin sa 44. At sinabi niya sa kanila, itong aking mga salitang sinabi ko sa inyo, nang ako'y sumasa inyo pa, na kayo nakalangang matupad ang lahat ng mga bagay na susulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, at sa mga propeta, at sa mga awit. Sinabi ba ni Kristo dito kay Cleopas, kasi yung isa ng kasamang disipulo na alagad ni Kristo, dalawa sila sinasamahan ni Kristo, at ang mga apostol at ang kanyang mga alagad, na itong mga sulat ng Moises, mga propeta at mga awit, ito na lang ang basahin nyo, ito ng otoridad, lahat ng kapamalaan ko, nandyan na, binigay ko na ang kasiya ng Espiritu Santo dyan sa nakasulat sa Biblia, Old and New Testament. Tapos kung magbabasa kayo, malalaman nyo agad ang katotohanan, ang mga doktrina at aral dyan, yan lang, it is the only sole rule of faith and practice. Tapos yan ang makapagdadala sa inyo sa langit, makaligtas sa inyo. Hindi sinabi dito ni Kristo. Bagkus sinabi niya na magkagayoy, binuksan niya ang kanilang mga pag-isip upang mapag-unawan nila ang mga kasulatan. Kasi si Kristo nagtuturo ukol sa kasulatan. Nandiyan ang kasulatan, merong otoridad na buhay, yung persona na buhay ni Kristo. Dito, in this particular verse, at sinabi niya sa kanila, ganyan ang pagkasulat, na kinakailangang maghirap ang Panginoon at magbabagong muli sa mga patay sa ikatlong araw, at ipangaral sa kanyang pangalan, o ipangaral, may mga ngaral ang pagsisisi at pagpapatawad ng makasalanan sa lahat ng mga bansa,
magbuhat sa Jerusalem. Hindi si Kristo makaabot sa ibang bansa. Utos siya sa lahat ng bansa. Kaya nga mga apostol inutusan. Marcos 16:15-16, Mateo 28:18 hanggang 20, Lucas 24:44 hanggang 47. Buhat sa mga bansa, sa lahat ng mga bansa, magbuhat sa Jerusalem. Kayo'y mga saksi ng mga bagay na ito. Ay, napakaliwanag dyan. Di consistent si Lucas, si Mateo, si Marcos, parehas sila. Ngayon dito si Juan, nagsasabi si Juan na si Kristo marami pa ginagawa kasama din sa Biblia. And they still have teach many things about our salvation. Halimbawa, bibigyan ko kayo later ng halimbawa na concrete example why the scriptures alone is not sufficient, especially for our salvation. John chapter 20 verse 30 to 31. Gumawa rin nga si Jesus ng iba't ibang maraming tanda sa harap ng kanyang mga alagad. Ito na yun. Na hindi na nga susulat sa aklat na ito. Maraming tanda. Jesus made many signs. Itong signs made by Jesus is also for doctrine. There is also part of the signs na ipinasulat. Ngunit ang mga ito ay nangangasusulat. So yung iba, partially, hindi yung buo. Upang kayo magsimpalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa inyong pagsampalataya, magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. John 20:30-31. So may part nakasulat, may part naman ng mga signs ni Kristo na hindi nakasulat. Pero itong dalawang part, nakasulat at hindi nakasulat, puro itong mga aral ni Kristo. Kasi walang gagawin na tanda ang ating Panginoon Kristo na hindi para sa ating ikaliligtas. That is very unfair for us na labas na sa iglesia, labas na dito sa Biblia ng mga Kristiyano. For example tayo, we are born in the 20th century. Tapos pala yung mga sign ni Kristo na hindi napasulat para lang sa mga apostol at sa mga disipulo niya sa panahon niya hanggang sa pagbalik niya sa langit. Sa Juan 20:30-31, kundi yung turo at aral para sa ikaliligtas nila, turo at aral din yun para sa atin, sa ikaliligtas natin. Napakaliwanag na hindi nasusulat. Ulit basahin ko. Kaya hindi naintindihan ni Soriano nasinsay sila sa kanilang kapahamakan. 2 Pedro 3:16, 2 Peter 3:16, Juan 20:30 ulit. Gumawa rin nga si Jesus ng iba't ibang maraming tanda sa harap ng kanyang mga alagad na hindi na nga susulat sa aklat na ito. Sabi ni Kristo sa Mateo 28:19-20, turuan niyo sa lahat ng aking itunuro sa inyo. Itong mga tanda nga hindi nakasulat, kasama ito na ituturo ng mga apostol kasi ito si Kristo. Lahat Meron bang lahat na yung nakasulat lang palang ituturo kasi pinasulat? Yung hindi nakasulat, kasama yun sa lahat. Turo din yun ng ating Panginoon Kristo sa Mateo 28:19. Basahin niyo ulit. Mateo 28:19-20. Marcos 16:15-16. Lucas 24:44 hanggang 47. Juan 20 talatang 30-31. Gumawa rin nga si Jesus ng iba't ibang maraming tanda na sa harap ng kanyang mga alagad na hindi na nga susulat sa aklat na ito. Kahit hindi na nga susulat, ito rin ay ituturo sa iglesia sa buong panahon na ang iglesia ay narito sa mundo hanggang sa pagbalik ng Panginoong Kristo, kasi kasama si Kristo dito. Magagalit si Kristo pag ang mga apostol, yung hindi nakasulat ng mga tanda niya, hindi yun ituturo ng mga apostol. That would be unfair kasi para yun sa kailigligtas ng mga membro sa iglesia. Juan 21, binalik ulit ni San Juan two times to give emphasis na hindi lang talaga ang batayan nakasulat para sa ating ikaliligtas. Napakaliwanag dito. Meaning yung tanda, yung signs na hindi nakasulat, hindi yung authority. Gawain yun ni Kristo, kapangyarihan yun, aral din yun. Tapos hindi mo tanggapin yun, hindi nakasulat. Juan 20:30, Juan 21:24-25. Sino kang magsabing hindi yun otoridad, yung hindi nakasulat? Gawain yun ni Kristo. Si Kristo is the ultimate authority. Sa demonyo talaga, this is the most demonic doctrine, satanic doctrine in the history of Christianity in the world. Itong Protestant doctrine of sola scriptura, Biblia lamang na nakopya ni Soriano mula kay Perez na mula sa Iglesia sa Diyos in 1860s before 1930s. John chapter 21 verse 24-25. Sabi ni Juan dito na ebanghilista, na apostol, ito ang alagad na nagpapatuo sa mga bagay na ito at sumulat ng mga bagay na ito, itong Gospel of John, at nalalaman namin na ang kanyang patutuo ay totoo. Sa 25, at mayroon ding iba't ibang mga bagay na ginawa si Jesus. Ibig sabihin, ginawa ni Jesus pangangaral.
meron ding tanda, mga milagro, at iba pang gawain ni Jesus. Siya ang ating tagapagligtas, kaya lahat ng ganyang gawa, ganyang mga tanda, mga aral, kahit hindi nasulat, gawa yun ng pagliligtas sa atin, ng pagtutubo sa atin, because this is the Savior. The Word of God who is Jesus. Napakaliwanag dito. John 21 verse 24 to 25. Sabi ni Juan, at mayroon ding iba't ibang marami mga bagay na ginawa si Jesus, na kung susulating isa-isa, ay inakala ko na kahit sa sanglibutan ay hindi magkakasya ang mga aklat na susulatin. Juan 20, 30, 31, Juan 21, 24, 25, napakaliwanag dito. Sinabi ba dito ni Juan na yung hindi sinulat, sabi ni Kristo, hindi na yun ituro? Kasi hindi nakasulat, ang ituro, ang nakasulat lang. Walang sinabi dito. Ituro yung nakasulat, pati yung hindi nakasulat, utos si Kristo, ituro. Mateo 28, 18 hanggang 20, especially verse 19. Teach them all the things that I have commanded you, and lo, I will be with you till the end of days. Ganun din sa Marcos 16, 15, 16. Ipangaral niyo ang Ebanghelyo. Hindi yung nakasulat lang, kundi pati yung hindi nakasulat, kasi nandun yan sa loob ng Ebanghelyo eh. Di ba Ebanghelyo to ni Juan 20, 30, 31, Juan 21, 24, 25. Bakit pumutos ni Kristo kay pinasulat kay Marcos 16, 15, 16, pag sabi ng ipangaral ang Ebanghelyo, hindi kasama tong nakasulat sa Ebanghelyo ni Juan 20, 30, 31, 21, 24, 25, kasama sa ituturo. Para sampalatayan na natin kung aanib tayo sa simbahan o iglesia na tinatag ni Kristo sa Matthew 16, 18, 19. Napakaliwanag dyan. Hindi lang ang yung nasusulat ang ituturo, kundi pati yung hindi nakasulat ituturo yun, kasi part yun of the gospel of Christ. John 20, 30, John 21, 25, napakaliwanag dyan. Kahit hindi nakasulat, basta ginawa ni Kristo na tanda o pangaral niya o salita niya o gawa niya, ito ay aral at doktrina. Sabi ng mga apostol, o si San Lucas na nagsulat ng Lucas 24, 44 hanggang 47, na patutuo ng mga apostol at mga alagad ang may magtuturo, tulad ng si Kristo ay kasama ng iglesia. Ganun din ang kanyang aral at doktrina. Ang sabi ni Juan sa 20, 30, 31 at Juan 21, 24, 25, ganito ang utos ng Diyos sa pamamaraan na ganito. Sabi ni Apostol, ani Evangelista Lucas na sumulat na magawa ng mga apostol. Gawa ng mga apostol, 1 hanggang 2. Ang unang kasaysayan na ginagawa ko, o Teofilo, ay tungkol sa lahat na pinasimulang ginawa, lahat ng ginawa ni Jesus at itinuro ni Jesus. Sabi sa Juan 21-25, mayroon din ibang bagay na ginawa si Jesus. Yung iba't ibang bagay na ginawa ni Jesus, hindi nakasulat, Juan 20-30, Juan 21-25, maraming ginagawa. Sa nasabi dito, pinasimulang ginawa at itinuro ni Jesus. Kaya yung ginawa ni Jesus, mga tanda, mga salita, mga kababalagan o anumang bilang tagapagligtas natin, yun lang lahat, kahit hindi nasulat, itinuro din ni Jesus yun, ipaturo din sa mga apostol o gawa ng mga apostol. Gawa ito ng mga apostol. This is the principle behind what the Christ and the apostles taught in the scriptures. Hindi Biblia lang, walang Biblia lang dito. Pinasimulang ginawa at ininuro ni Jesus hanggang sa araw na tanggapin siya sa kaitaasan, pagkatapos ang mapagbigay siya ng mga utos sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kanyang hinirang. Meron na siyang mga utos, hindi na niya inutos. Ang Espiritu Santo na nagbigay nang bumalik niya sa langit, na sa kanila na may napakita rin siyang buhay sa pamamagitan ng maraming makatunayan. Pagkatapos siya makapaghirap na napapakita sa kanila sa loob ng 40 araw at nagpahayag ng mga tungkol sa karya ng Diyos. May pinahayag pa si Kristo bago siya bumalik sa langit, di ba? Before the Ascension Sunday, from the Resurrection Sunday to Ascension Sunday, meron pang tinuro si Jesus. Hindi yung nakasulat dito lahat. Kasi yung nakasulat dito sa Mateo, Marcos, Lucas at Juan, hanggang lang sa resurrection ni Jesus, sa kanyang pagkabuhay na mag-uli. After resurrection, after his ascension, nagturo pa siya. Baga kung ano pa to sa iglesia pa to ngayon, nag-seminar pa, binigyan pa, ni-seminar pa niya mga apostol at mga alagad. Napakaliwanag ng mga bagay tungkol sa karya ng Diyos. Ayan. Tapos ang kulang pa na itunuro ni Jesus, itinuro pa ng mga apostol. Hindi naman nang tinuro lang lahat ng Espiritu Santo, sinulat na naman dito. Ibig sabihin, kulang na naman tong Ebanghelyo, tapos dinagdagan naman ng Espiritu Santo. Hindi na yan. Hindi talaga. Kaya nga, dinagdagan kasi kulang. Lalo na merong tagapagturo.
So, we must practice what we preach. Kung totoo talaga kayong Biblia lamang, sola scriptura, dapat pabayaan yung Biblia sa mga tao. Huwag niyang gagamitin yung Biblia sa sangkalan niyo sa inyong mga doktrina, tapos mangaral kayo, nagpapasikat lang kayo na kayong marunong sa Biblia, tangang-tanga naman pala kayo at bobo sa Biblia. Hindi nito alam mga prinsipyo dito. 1:20, 30, 31, 1:20, 1 hanggang 3, napakaliwanag dyan, ay tungkol sa lahat na pinasimulang ginawa, patapos ng ginawa ni Jesus, pati yung hindi nakasulat, sa 1:21-25, 1:20-30, at itinuro ni Jesus what He did, the signs that He made, although not written in the Bible, because others are written, both the written and the unwritten, are taught by Jesus. Acts 1:1, gawa ng mga apostol, gawa yan ng mga apostol, yan talagang gawain ng mga apostol. Yun ang napanunod ng Iglesia Katolika. Kasi ang Iglesia tinatag ni Cristo sa Mateo 16:18, sabi ni Apostol San Pablo, dito sa unang Timoteo, Kapitulo 3, talatang 15, napakaliwanag dito, 1 Timothy chapter 3, verse 15 hanggang 16, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang malaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugali nila sa bahay ng Diyos. Ano yung bahay ng Diyos? Na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. 16, at walang pagtatalo, dakilang hiwaga ng kabanalan, yaong nahayag sa laman. Ibig sabihin si Kristo ang Diyos na nahayag sa laman, pinapaging banal sa Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa. Hindi yung Biblia ang ipinangaral lang, kundi mismo ang lahat ng aral at turo ni Kristo, kahit na hindi yung nakasulat sa Biblia. Hindi naman kalaban sa nakasulat sa Biblia yung ibang aral. Later we will determine ano yung ibang aral na wala nakasulat sa Biblia. Pero hindi taliwas sa Biblia. Panangaral sa mga bansa, sinampalatayan sa sanglibutan, tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. When the apostles preached, they have not yet written the scriptures. Kasi ang pinakaunang nasulat na part of the Bible is the letter of St. Paul to the Thessalonians. 20 years pa nasulat bago sa pagkatatag ng simbahan sa 33 AD in Jerusalem. 33 AD in Jerusalem, natatag ang simbahan, Acts chapter 2 verse 1 to 47. Tumakbo pa ng 20 years, 2 dekada bago nasulat. Ang unang sulat pa lang, unang Thessalonica 1, ni San Pablo Apostol. Kaya nangaral sila silang mga pangulo, mga apostol at pagalang mga obispo na kasunod sa kanila. Gawa 20:28, Acts chapter 20 verse 28. The bishops of the church are the successors. 1 Timothy chapter 3 verse 1 to 5, Titus chapter 1 verse 1 to 10. Daming talata mga obispo ang kasunod. Ang Katoliko lang may obispo, ito naman sila Eli Soriano, hindi naman obispo, ito sila Felix Manalo. Kaya yun ang nangaral, ang tagapangaral, tagapagturo sa loob ng iglesia ang nangaral. Kahit wala pang Biblia nung panahon na yun, 20 years pa na isulat unang sulat pa lang. Alangan naman lahat ng mga apostol, they spread out throughout the whole world. Kasi inutusan sila humayo kay sa lahat ng bansa. Matthew 28:18 hanggang 20, Marcos 16:15-16, Lucas 24:44 hanggang 47. Tapos pala, magdadala pa sila ng Biblia. Sasabihin pa nila, Pablo, pahiram naman yan, pakopya naman yung unang Thessalonica mo, kasi ipangaral namin yan. Yung isa pa lang na libro na sulat, 20 years, 2 dekada after the resurrection of Christ, and we comes back to heaven, sa Jerusalem 33 AD, when the church was built by the outpouring of the Holy Spirit to the church, Acts 2:1 to 47. Kaya hindi Biblia, kasi ang iglesia, siyang magtuturo ng katotohanan ng Diyos, haligi at suhay ng katotohanan. Misnamar itong grupo ni Soriano at ni Nilalibita Gugulan, Maximiliano Nieto, itong si Nicolas Perez sa kanilang original na maestro, haligi at suhay ng katotohanan, tapos Biblia lamang. Biblia lamang daw mga kapatid ko, mga Katoliko, nakakatawa Tapos sila, iglesia ng Diyos na buhay, haligi at suhay ng katotohanan. Di paano pa, wala na kayong role dyan na magturo bilang iglesia ng Diyos, magtuturo ng katotohanan, kasi ang Biblia lang katotohanan, wala namang kailangan Hindi ba nagkukulang ang Biblia? Sabi niyo, hindi nagkukulang. Bakit may iglesia pa kayo ng Diyos dyan? Dapat namigay na lang kayo ng Biblia. You do not practice what you preach, kasi wala sa Biblia yung aral nyo, sa demonyo yan. John 8:44. Satan is the author of lies. He is the father of lies. Itong unang sulat 20 years after the ascension of Christ into heaven, from 33 AD plus 20, dagdagan natin 20 years, itong nasusulat ayon sa mga Bible scholars, both Catholic and Protestant, mga around 53 AD, nasulat ito ni Apostol sa Pablo. Itong unang sulat ni Apostol sa Pablo sa New Testament, mula Matthew hanggang Revelation, itong pinakauna na natala, na nasulat, sabi ng mga scholars. Sinabi ba ni Pablo dito sa taga Thessalonica na
Biblia lamang sa Old Testament lang muna. Pagdamutan nyo na muna taga Thessalonica ang Old Testament kasi magsusulat pa kami. O ito lang muna. Pero yan lang lamang. Yan lang ang batayan sa inyong pananampalataya. Hindi po ganun. Dahil sa unang Thessalonica Kapitulo 1, o chapter 1 ha, umpisa sa 1 hanggang 6, itong ating mababasa. 1 Thessalonians chapter 1 verse 1 to 5. Si Pablo at si Silvano at si Timoteo, tatlo na nga sila na tagapagturo sa iglesia ng mga taga Thessalonica, sa Diyos Ama at sa Panginoong Kristo, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan. Kaya ito talagang tunay na iglesia sa Diyos na sa Biblia, hindi ko yung iglesia sa Diyos ni Soriano, Members Church of God International, si Soriano lang ang tagapagturo. Isa lang mag-isa. Dito, more than one si Pablo, si Silvano, si Timoteo, para sa iglesia sa Diyos na nasa Ama at sa Panginoong Kristo, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan. Nangagpasalamat kami lagi sa Diyos dahil sa inyong lahat na aming binabanggit kayo sa aming mga panalangin, na aming inaalalang walang patid sa harapan nating Diyos at Ama ang inyong gawa sa pananampalataya at pagpapagal sa pag-ibig at pagtitiis sa pag-asa sa ating Panginoong Kristo. Yamang aming nalalaman, mga kapatid, na minamahal ng Diyos ang pagkahilang sa inyo. Talatang 5 at 6. Pansinin niyo mga kapatid kong mga Katoliko ha, this is the first letter that was written during the time when the Bible is not yet present. Hindi pa existido ang buong Biblia, New Testament. Ang Biblia sa New Testament, sa Bagong Tipan, wala pa. Ito pang unang sulat ni Pablo sa taga Thessalonica. Ang kanyang nasulat, Bible alone ba? Hindi sinabi dito ni Pablo kung paano ang aming ebanghelyo. Yan ang ebanghelyo. Ibig sabihin yung the gospel that they preach according to Mark 16:15, Matthew 28:18 to 20, Luke 24:44 to 47, John chapter 20:30 to 31, and John 21:24-25, Acts chapter 1 verse 1 to 3. Yun ang sinabi ang tinutukoy ni San Pablo Apostol sa unang Thessalonica 1:5-6. Sabi ni Pablo, kung paano ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang. Ayan, hindi nga dumating ang ebanghelyo dun sa nakasulat lang, di ba ang ebanghelyo para kay Mr. Manalo ni Mr. Soriano, yung nakasulat yun ang ebanghelyo. Pero ebanghelyo ba lamang? Hindi. Hindi nga salita lamang, hindi nga nakasulat lamang. Ibig sabihin may salita. Ano yun? Hindi lang yung salita na they preach, unwritten or the spoken word, their preachings and their teachings, kundi yung nakasulat din. Hindi lang yung nakasulat din, kahit na i-combine yung dalawa. Bakit? Kundi sa kapangyarihan din naman. Ang kapangyarihan ba nabasa sa Biblia lang? Wala. Ang lahat ng kapangyarihan ibinigay Christ shared to the apostles at the leaders of the church that he founded. Matthew 16:18-19, napakaliwanag dyan. Binasa ko, ulitin nyo pagbasa, babalik-balik nyo basahin. Mateo 28:18-20, Marcos 16:15-16, Lucas 24:44 hanggang Gawa 1:1-2, 1:20-30-31, 1:21-24-25, unang Thessalonica 1:5-6, marami pang talata. Kundi sa kapangyarihan din naman at sa Espiritu Santo. Hindi kay Biblia lang. Kung magbabasa ka ng Biblia lang tapos wala sa iyong Espiritu Santo, kahit magbasa ka ng Biblia lang, hindi ka makakaintindi. Yun ang nangyari sa labas ng iglesia. Walang Espiritu Santo na sumama sa kanila. Si Mr. Soriano lang nag-interpret. Kasi Mr. Soriano plus the Bible, Old and New Testament, isininsay sa kanilang kapapahamak, 2 Pedro 3:16, kasi walang kaalaman Bakit walang kaalaman? Walang karunungan. Walang Espiritu Santo. Walang kapangyarihan. Walang salita na preaching, the oral preaching. Wala. Puro lang nakasulat. Not Bible alone na unang Thessalonica 1:5-6. Napakaliwanag dito. Hindi sa ebanghelyo lamang, kundi sa kapangyarihan din naman at sa Espiritu Santo at sa lubos na katiwasayan, na gaya ng inyong nalalaman kung anong pagkatao namin ang aming ipinakita sa inyo dahil sa inyo. So may pagkatao ng mga apostol, ng mga tagapagturo ng ebanghelyo. Hindi pwede ang ebanghelyo nakasulat lang sa kanila, nakasulat lang naman Marami pa namang aral na hindi nakasulat 1:20-30-31, tutulan nyo yan, talata yan, salita yan ng Diyos. 1:21-24-25, itinuro yan kahit hindi nakasulat. Gawa ng mga apostol 1:1 hanggang 3, Acts chapter 1 verse 1, napakaliwanag dyan. May Espiritu Santo, meron ding pagkatao ng iglesia, 1 Timothy 3:15, the church of God is the pillar and bulwark of truth. Napakaliwanag dito. At nalalaman kung anong pagkatao namin ang aming ipinakita sa inyo dahil sa inyo, at kayo nagsitulad sa amin.
Hindi sinabi na Apostol sa Pablo na sumunod kayo sa nakasulat sa Biblia, itong sa Thessalonica, sumunod kayo dito sa letra. Hindi. Yung pagkatao talaga ang modelo, baga ang buhay na salita ng Diyos, ay part yun ng mga pangulo ng iglesia tulad ng si Kristo, ang salita ng Diyos. So, ano. Kaya mga apostol at mga tagapagturo ng simbahan, mga obispo, they are also the models on which we have to follow their way of life. Sabi ni Pablo dito, unang Thessalonica 1:5-6, napakaliwanag, at kayo'y nagsitulad sa amin at sa Panginoon, o yung Panginoong si Kristo, nang inyong tanggapin ang salita sa malaking kapagyatian na may katuwaan sa Espiritu Santo. Napakaliwanag dyan, unang Thessalonica 1:1-6. O dito naman sa sunod na kapitulo, 1 Thessalonians pa rin ito eh. This is the earliest letter of St. Paul, 20 years after 33 AD in Jerusalem, when Christ founded and built His church on Pentecost Sunday upon the outpouring of the Holy Ghost to the church. Acts 2:1-47, Gawa 2:1-47. O dito sa unang Thessalonica kapitulo 2, talatang 6-9. 1 Thessalonians chapter 2 verse 6-9. Ni nagsihanap man sa mga tao ng kapurihan, ni sa inyo man, ni sa mga iba man, nang maaring magsigamit kami ng kapamalaan gaya ng mga apostol ni Kristo. O may kapamalaan ang mga apostol ni Kristo. Yung mga buhay na apostol, hindi yung nakasulat ng kapamalaan ng Diyos, nandoon sa nakasulat o sulat nila. Kahit na dito sa unang Thessalonica, sabi ni Pablo, kung kami ay nakapagpalumanay sa gitna ninyo, na gaya ng isang sisiwa pagka inaamo-amo ang kanyang sariling mga anak, gayon din kami palibas ay may magiliw na pag-ibig sa inyo, ay kinalugdan namin ang bahaginan, hindi lamang ng Ebanghelyo ng Diyos, ang ibinahagi daw ng iglesia ng mga apostol, hindi lang ng Ebanghelyo ng Diyos, ano pa, kundi naman ng aming sariling mga kaluluwa, sapagkat kayo naging lalong mahal sa amin, sapagkat inaalala ninyo mga kapatid ang aming pagpapagal at pagdaramdam, aming ang ipinangaral ang Ebanghelyo ng Diyos. May tagapangaral ang Ebanghelyo ng Diyos, hindi Ebanghelyo lamang, may tagapangaral na kami ay gumagawa. Gabit araw ang gumagawa ang iglesia, sila Pablo, upang huwag kaming maging isang pasanin sa kanino man sa inyo. Unang Thessalonica 2:6-9. Napakaliwanag. Kinalugdan namin kayo bahaginan, hindi lamang talatang 8 ng Ebanghelyo ng Diyos, hindi lamang ng Ebanghelyo ng Diyos, hindi Bible lamang. Kung ang Bible mo, Mr. Soriano, Mr. Manalo, Mr. Protestante, yun yung Ebanghelyo, the gospel is the Bible or the scriptures, the Bible or the scriptures is the gospel, meaning it is not the gospel alone that Christ and the apostles brought with them. Hindi Biblia lamang, Ebanghelyo lamang, kundi naman ng aming sarili, kundi naman ng aming mga sariling kaluluwa, sapagkat kayo naging lalong mahal sa amin. Napakaliwanag din, 1 Thessalonians 2:6-9, especially verse 8. Katulad din ng diwa at kahulugan ng unang Thessalonica 1:1-6. Merong iglesia talaga na tagapagturo ng katotohanan. Unang Timoteo 3:15-16, 1 Timothy chapter 3 verse 15-16. Napakaliwanag dyan. Tapos dito, these are pastoral letters. Tapos sasabihin ng mga protestante, nagtuturo daw dito si San Pablo sa kanyang pastoral epistles, especially sa 2 Timothy, ng doktrina sa sola scriptura. Saan mababasa? Ang kanilang talata daw, proof text nila, 2 Timoteo 3:15-17. Hindi out of context na naman kasi hindi binasa doon sa taas, sa verse 10, tapos at least man lang, nagumpisa ng verse 10-14. 2 Timothy is how many verses? 17 verses. Tapos ang kanila tatlong talata isolated from the whole chapter of 2 Timothy chapter 3. Ganyan sila magbasa Walang alam, walang Espiritu Santo, kaya isinisinsa yung talata binasa nila sa kanilang kapahamakan. Kaya ngayon, 50,000 lang resulta nitong napakademonyong doktrina itong sola Biblia o sola Scriptura na imbento ng mga reformador na nakopya ng Churches of God, nakopya ni Perez at nakopya ni Soriano, nakopya nila Felix Manalo. Ibinasura na to ng Iglesia Katolika nung araw pa wala talagang Bible alone. Before the Reformation, wala kang makita mga church fathers na nagturo Bible alone, kasi kung Bible alone lang, yun na sana ang dinig na sana rin 1500 years before Martin Luther, at hanggang ngayon malalaman sana natin hindi ganun ang struktura ng iglesia tulad ng Israel. Merong mga pari at mga hukom na tagapagturo. Deuteronomio 17:7-13. Ginawa talaga nila at ginanap. Nehemias 8:8-10. Si pari Nehemias, si Ezra na Levita at mga Levitang mga kaparian nagtuturo batay sa kautusan ng Diyos, sa kautusan ni Moises.
O ganun din sa bagong tipan, Matthew 16:18-19, Matthew 28:18-20, Marcos 16:15-16, Lucas 24:44-47, Juan 20:30-31, Juan 21:24-25, Gawa ng mga Apostol 1:1 hanggang 3, Unang Tesalonica 1:1 hanggang 6, Unang Tesalonica 2:6 hanggang 9, Unang Timoteo 3:15-16. Tapos dito naman pala, sa kadami-dami ng talata, yun ang prinsipyo ng mga apostol, sinunod nilang ang modelo ng Israel na mayroong tagapagturo, biglang Biblia lamang dito sa 2 Timoteo 3:15-17, matagal na itong patunasulat ng Timoteo. Dapat sana, itong sinulat ng Timoteo, sinulat na ni Mateo. Dapat Mateo 1:1 hanggang 3 to. Di ba mga kapatid kong Katoliko? Kasi dapat Biblia lamang, di si Mateo na pinasulat ni Kristo. Mateo, isulat mo muna dyan na Biblia lamang. Bakit nandito na ngayon dito sa huling bahagi sa mga pastoral letters of St. Paul? Kung ito talagang pakahulugan na Biblia lamang, mali ang pakahulugan na Biblia lamang batay sa talatang ito. O sige, i-isolate muna natin, sundan natin pagbasa ng mga protestante. Ito paborito din ni Mr. Soriano at ni Manalo, 2 Timoteo 3:15-17. At mula sa pagkasanggol ay yung nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpagdunong sa iyo sa kailaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Pansinin ninyo ang kanilang argumento na ito daw ay makapagdunong sa iyo sa ikaliligtas. Pero tingnan natin na ang magliligtas sa atin dito hindi mismo ang kasulatan, kundi sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Halimbawa, yung mga taga-ibang lugar na napuntahan ng mga Kristiyano, tapos wala pa silang Biblia doon, maliligtas, hindi ba sila maligtas dahil walang Biblia, dala-dala yung mga apostol? Halimbawa, walang Old Testament naman silang dala-dala. Makababasa ba sa Biblia yung 12 apostol nang pinahayo sila ni Kristo doon sa ibang bansa? Dala-dala nilang Biblia, kompleto na. Yung Biblia ang Protestante, 66 books. Sabihin natin wala silang dalang Biblia, ibig sabihin hindi man maliligtas. Hindi maliligtas nga dahil ang pananampalataya nila doon sa nangangaral, yung apostol, yung iglesia, yun ang makaliligtas sa kanila. Ipinangaral nga 1 Timothy 3:16 yung iglesia yung nangangaral. Dito naman ang makaligtas hindi yung Biblia mismo, kundi yung pananampalataya. Kaya walang Biblia pero yung karunungan na hango sa Biblia, kahit walang Biblia, itinuturo ng mga apostol at ng iglesia, yun ang makakaligtas sa tao kung sa palatayanan. Kaya yung ebanghelyo kasama yung tagapangaral. Hindi pwedeng tagapangaral hindi kasama sa ebanghelyo o sa Biblia. Kaya namali si Mr. Soriano at ang mga iglesia ni Cristo at mga protestante, mga 50 mileto karelyon dahil sa Biblia lamang ang batay. Ibagi, nagkawatak-watak kasi walang Espiritu Santo. O basahin natin mamaya na walang Espiritu Santo. Ang lahat ng makasulatan na ikinasihan ng Diyos ay mapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa katututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ayan. Para to perfect, to complete. Kaya, kailangan, necessary ang Bible. Yan ang tinuturo ng simbang Katoliko. Pero, yun lang ba lahat ng mga aral para sa ating ikaliligtas? Hindi tinuro dito. Ito ay kasangkapan lamang kasi sinabi, ang lahat na makasulatan na kinasayan ng Diyos ay mapapakinabangan. Ibig sabihin, we can derive benefits because this is a tool by God. Gamit din tong Biblia kasi ang may-ari nito, nagsulat ito, mga ebanghelista at apostol, mga pangulo ng iglesia na itinatag ni Kristo sa Matthew 18. Pero ito, gamit lang to, this is a tool only, kaya nga mapapakinabangan. Sasabihin ba kung Biblia lamang, bakit sasabihin mapapakinabangan? Diretsong sabihin ni Pablo na tagalaga itong kasulatan na kinasihan ng Diyos, ito lamang ang magtuturo ng lahat ng bagay, ng lahat ng aral, ng katotohanan. Hindi naman sinabi dito ng lahat ng katotohanan. Pagtuturo sa pagtuturo, hindi sinabi pa pagtuturo ng lahat sa kailaligtas. Walang sinabing ganyan, dinagdagan. Yung ideya dito sa Biblia nakasulat, dinagdagan ng mga ideya nila. Kasi naka-preconceived idea na yung Biblia lamang, kaya pagbasa dito sa talatang ito, pinasok doon ng ideya nila na wala sa Biblia. Galing sa yung wala nakasulat sa Biblia, sa talata. Sa demonyo yan Kaya galing hindi na nakasulat sa demonyo yan. Mateo 5:37, Jacobo o Santiago 5:12. Sabi ni Kristo dito,
Pag hindi na nakasulat sa Biblia, oo o hindi, nakasulat sa Biblia, sa labas na pala, galing kanino yan? Basahin natin dito, Mateo 5:37. Datapot ang magiging panalita ninyo ay oo. Yung nakasulat sa Biblia, oo, hindi. Sapagkat ang humigit pa rito ay buhat sa masama. Humigit na dyan ang nakasulat dyan, hindi naman sinabi ng buong kasulatan ay mapakinabangan din naman sa pagtuturo ng lahat ng katotohanan. Walang mabasa pagtuturo ng lahat ng katotohanan nating ikaliligtas. Pagtuturo lang. Paano na hindi nakasulat, hindi yun ituro? Ang gawa 1:1, Juan 20:30, Juan 20:21, 24:25, John 21:25, John 20:30, Acts chapter 1 verse 1. Hindi ibig sabihin mga katotohanan yung tanda ginawa ni Jesus, hindi na yun ituturo. Kasama yun sa pagtuturo. Kaya nga hindi yun nasulat, pero kasama sa pagturo sa aral ng Diyos. Ito naman nakasulat, gamit din to, gabay din to sa pagtuturo, pero hindi lang ito nakasulat ang buong katotohanan na ituturo. Napakaliwanag yan. Tapos dinagdagan mo Mateo 5:37, doktrina talaga yan at aral sa demonyo, yung doktrina ng mga Protestante na sola scriptura o Bible alone, o Santiago 5:12. Si Santiago naman ang nagsasabi dito, ngunit higit sa lahat ng mga bagay, mga kapatid ko, huwag ninyong ipanumpa kahit ang langit ng lupa ng anumang ibang sumpa, kundi ang inyong oo ay maging oo. O itong sa kasulatan, manunumpa ka dito sa nakasulat dito at sabihin mong oo sa lahat ng nakasulat, at ang inyong hindi ay magiging hindi, upang kayong huwag mga hulog sa ilalim ng hatol. Ay napakaliwanag dyan, Mateo 5:37. Pag lumabas ka na dito sa intensyon ng Biblia, sa kahulugan talaga na nakasulat sa Biblia, sa demonyo ka na eh. Ito sila, dinagdagan dito, in-interpret. Yun na. Paano niyong malalaman, Mr. Soriano, una bes, kung nasa inyo ang Espiritu Santo? Sabi ni Judas dito, wala bahagi kayo. Mantakin niyo mga kapatid ko, mga Katoliko, pati na mga hindi Katoliko, yung Churches of God mula 1860s, 100 denomination at sekta agad. Church of God in Jesus Christ, Worldwide Church of God, Herbert Armstrong, ilan lang to. Ngayon nagkawatak-watak sila before 1930s, more than siguro 200 sekta na. Ngayon siguro mga 1,000 na. Tapos sa kopya ni Ginoong Perez, nakopya naman ni Ginoong Eliseo Soriano, Church of God International, CGI sa kanya, MCGI, yung year 2000 plus, 2004 yata, na parehistro niya, Members Church of God International, MCGI. Nagkawatak-watak silang dami nila. Dito lang Iglesia sa Diyos dito. Sila Maximiliano Neto, Libita Gugulan, dito pa nila, dito pa kay Soriano. Ilan ang Iglesia sa Diyos? Yung bukod pang mga branches sa Iglesia sa Diyos nga mula sa Amerika. Nagkabahagi-bahagi sila. Meron bang Espiritu Santo? Pareho sila Biblia lamang. Silang lahat silang mga sekta ng Churches of God. Jude 1:20. Catholic Epistle of St. Jude Apostle, Epistola Catholica at Sancti Judei Apostoli 1:20. Ngunit kayo mga minamahal, papagtibayin ninyo inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya, nananalangin sa Espiritu Santo. Tapos sa 19, ang mga ito ang nagsisagawa ng paghiwalay, pagkabahagi-bahagi, paghiwalay, malalayaw, ng walang taglay na Espiritu Santo, o na Espiritu. Kaya ayaw makinig sa Biblia, Old and New Testament, ang principle dito na hindi lang scriptures alone, hindi Bible alone. Ito sila nagkabahagi-bahagi, Judas 1:19, mga walang Espiritu Santo, kaya nga nagkabahagi-bahagi. Kaya Mr. Soriano, lumabas naman si Willie Santiago, nagtatag naman sarili ng Worldwide Church of God. Worldwide Church of God naman diba, nakopya naman kay Mr. Soriano. Kaya wala kang Espiritu Santo na isinsay ninyo ang mga talata sa Biblia na inyong ginagamit, 2 Pedro 3:15-16. Ngayon, ang konteksto nito para malaman natin ang buong kahulugan nito, 2 Timothy chapter 3, huwag nating i-isolate yung talatang 15 hanggang 17 para sa kanila, patunog nila, Bible alone, hindi Kung umpisahan natin sa talatang 10, ganitong sinasabi ni Apostol San Pablo, at ito ang kanyang pakahulugan sa buong kapitulo. Ngunit sinunod mo ang aking aral, ay napakaliwanag. Ugali, akala, pananampalataya, pagpapahinood, pag-ibig, pagtitiis. So, pangangaral ni Pablo, yun ang sinunod ni Timoteo at ng iglesia ng mga alagad at mga disipulo ng ating Panginoon Kristo at ng mga apostol. At ang kanyang pananampalataya, he is the model of faith and his teaching and his doctrine. Ngunit sinunod mo ang aking aral, ugali, akala, pananampalataya, pagpapahinood, pag-ibig, pagtitiis.
mga pag-uusig, mga pagbabata, anumang mga bagay ang nangyari sa akin sa Antioquia, sa Iconio, sa Listra, anumang mga pag-uusig ang tinis ko, at sa lahat ay niligtas ako ng Panginoon. Oo, at sa lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay mga nagbabata ng pag-uusig, datapwat ang masasamang tao at mga magdaraya ay lalong masasama ng sasama ng mga dadaya, at sila rin ang mga dadaya. Ito ng grupo mga protestante, ito sila Mr. Soriano, mga mandaraya, tapos sila mismo nandaraya sa kanilang sarili. O 14, datapat manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan. O Timoteo, manatili ka daw sa mga bagay na iyong pinag-aralan at sa pinagkaroon mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mong nangatutunan. Merong teacher talaga yung ng iglesia, ang haligi at suhay ng katotohanan, the Church of God, 1 Timothy 3:15. Hindi yung Church of God de la Perez at Soriano na nangupya lang sa Churches of God sa Amerika ng mga pangalan ng simbahan, ng logo, ng kanilang sistema ng pangangaral at ng kanilang aral at doktrina. Nangupya lang sila. Hindi talaga galing sa Biblia. Itong sa Biblia talaga, merong tagapagturo ng Biblia. Talatang 14, bago pa magbasa ka ng 15 hanggang 17. Kaya nga mula ng pagkabata, ng pagkasanggol pa pagkabata ni Timoteo, nagbasa lang siya ng Biblia ng Old Testament, walang tagapagturo sa kanya. Meron. Sinong tagapagturo niya? 2 Timoteo 1:15. 2 Timothy chapter 1 verse 5 to 6. Na inalala ko, Timoteo, ang pananampalatayang hindi pa kunwari na nasa sa iyo. Okay? Saan galing ang pananampalataya ni Timoteo? Sa Biblia lang ba? Galing sa kanyang lola. Na namalagi muna kay Loida na yung lelang, na yung lola. At kay Eunice na yung ina, yung nanay. At ako'y naniwalang lubos na nasa iyo rin naman. Dahil dito ay pinalala ko sa iyo na paningasin mong kaloob ng Diyos na nasa iyo sa pamamagitan ng papatong ng aking mga kamay. Si Pablo nga, tagapagturo din kasi siya nagpatong ng kamay kay Timoteo 2 Timoteo 1:5-6, 2 Timothy chapter 1 verse 5 to 6. Kaya itong 2 Timothy 3:4, una yung lola niya, yung pagkasagol pa niya pagkabata, saka yung nanay niya, his mother, or maybe also his father. Tapos si Kristo, sa pamagitan ni Apostol San Pablo na kanyang maestro, yung iglesia. Kasi si Pablo is an apostol, is also a bishop of the church, and other bishop and other teachers. Marami ang tagapagturo ni San Timoteo. Tapos ginamit ang kasulatan bilang an instrument or a tool for teaching truth, but not all truths. Napakaliwanag dito, at mula sa pagkasanggol ay yung nalalaman. O paano niya nalalaman ng pagkasanggol ni Timoteo? Galing sa kanyang lelang na si Loida, tapos sa kanyang nanay na si Eunice, 2 Timoteo 5:6. Nang banal na kasulatan nalalaman mo na makapagdudunong sa iyo sa kailigtas sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Makakaligtas tayo sa pamagitan ng pananampalataya. Itunuro ng kasulatan at tinuro ng ating tagapagturo ng simbahan. Ang lahat ng mga kasulatan o ng scriptures ay kinasihan ng Diyos. Yes, this is inspired by God. Ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo. This is an instrument, mapapakinabangan. Hindi ibig sabihin mapakinabangan, magagamit, ito lang ang gagamitin. Hindi sinabi ito lang ang gagamitin. Monon, the word Greek monon, wala dito sa scriptures. Hindi sinabi ang lahat ng kasulatan lamang. Wala sinabing lamang dyan o monon in the Greek. O sa Tagalog, lamang. O sa English, Cebuano, alone. Cebuano, lang. Lamang. Wala dito dinagdag eh. Dinagdagan ng kasulatan ay mapakinabangan din naman sa pagtuturo o ibang tao na hindi alam ang katotohanan ng Diyos. Gamit din ang Biblia, gamit ang Biblia sa pagsansala, sa pagsaway, sa katututo na nasa katwiran upang ang tao ng Diyos ay maging tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Pero kung walang Biblia, kasi wala pang Biblia sa panahon ng mga apostol, hindi ba ibig sabihin na turuan lang sakdal yung mga tao na umanib sa kanila, na nampalataya sa kanilang pangangaral tapos na bautismuhan? Hindi, maligtas na ngayon eh. Marcos 16:15, kasi kahit wala ka pang nabasang Biblia, pag nampalataya ka sa iglesia o sa mga apostol, tapos nagpabinyag ka, hanggang sa kamatayan, sumunod ka sa kanilang mga utos, kahit hindi ka nakabasa ng Biblia, maliligtas ka. Hindi Biblia lamang. May na si Soriano, 34:16 ng Isaias, tapos 2 Timoteo 3:15-17, mali ang pakahulugan. Kasi inisinsay nila, hindi nila naintindihan eh. 2 Pedro Kapitulo 3, talatang 15 hanggang 16, to Peter chapter 3, verse 15-16. At inyong ariin ang pagpahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas, na gaya rin naman ni Pablo, nating minamahal na kapatid, na ayon sa karunungang ibinigay sa kanya ay sinulatan kayo,
Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat na doon sinasalita ang mga bagay na to o mga sulat ni Pablo. Yung 2 Timoteo 3:15-17 sinisinsay minamali pagkaintindi yung kahulugan talaga na itunuro ni Pablo. Tapos may isa pang talata at tatalakayin natin, 1 Corinto 4:6. Proof text din nila yan ng mga sola scriptura, pero wala yan, hindi sinabi dyan ni Pablo sa 1 Corinto 4:6. O balik ulit tayo pagbasa 2 Pedro 3:15-16 na dooy sinasalita ang mga bagay na ito, na dooy may ilang bagay na mahirap unawain na isininsay ng mga di nakakaalam at ng mga walang tiyaga na gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan. Ito sila mga di nakakaalam, isininsay nila mga walang tiyaga, unstable, and are ignorant na ginagawa sa ibang kasulatan sa ikapapahamak din nila. 2 Pedro 3:15. Kaya nga yung sabi ni Pedro, 2 Pedro 2:1-2, nagtuturo ito ng mga hidwang pananampalataya, mga maling pagtuturo, mga heresies. 2 Pedro 2:1-2. Ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan ng mga bulaang propeta, na gaya naman sa inyo magkaroon ng mga bulaang guro, na mga papasok sa lihim ng mga pagkapahamak ng mga hidwang pananampalataya. Ito yung sola scriptura, sola Biblia, hidwa dyan ng pananampalataya, nakakapahamak yan. 2 Pedro 3:15-16, 2 Pedro 2:1-3, na itatwa pati ang Panginoon na bumila sa kanila. O si Soriano, hindi daw totoong tao si Kristo, Diyos lang talaga, hindi tao. Ito namang mga kay Felix Manalo, tao lang, hindi naman Diyos. O pareha sila, baligtad sila ng isip ni Soriano at ni Manalo. Puro mali, mga hidwang pananampalataya. Tapos puro sila dalawa, mga Manalo at ito si Soriano, Biblia lang, Bible alone. Kaya mali, sa demonyo talaga yan naaral. Itatwa pati ang ating Panginoon na bumila sa kanila ng magtagaglay sa kanilang sarili ng madaling pagkapahamak at maraming magsisunod sa kanilang mga gawang mahalay. Na dahil sa kanila ay pagsasalita ng masamang dalang katotohanan. Kaya ang iglesia yung tinatag ni Kristo, ang iglesia katolika, palagi nilang sinasaway at inatake. Ito talaga ang dalan ng katotohanan, kasi ang nakasulat sa Biblia sa Old and New Testament, sinusunod natin ng simbahang katoliko. At sa kasikiman sa mga pakunwaring salita ay ipangalakal kayo. Kaya ninegosyo gamit ang Biblia, sangkala ng salita ng Diyos. Ginawang negosyo, yumaman si Soriano, yumaman yan si Perez, yumaman si Manalo at iba pang mga tagapagtatag ng reliyon. At sa kasikiman sa mga pakunwaring salita ay pinangalakal kayo nang hatol nga sa kanila mula ng una ay hindi nagluluwat, ang kanilang kapamakan ay hindi nagugupiling. Napakaliwanag yan, 2 Pedro 2:1-3. Basahin nyo hanggang huling talata 22. Mga false prophets yan, mga false teachers. Ito yung tagapagtatag ng reliyon. Lumabas sa Katoliko, sa simbahang itinatag ni Kristo sa Matthew 16:18-19 na inutusan sa Matthew 28:18-20 at natatag sa araw ng Pentecostes 33 AD sa Jerusalem, Gawa 2:1-47. At hanggang ngayon nandito pa yan, Episode 3:10. Sa pamaraan ng iglesia, maituro ang lahat ng karunungan ng Diyos. Sa 21, Episode 3:21, ang kaluwalhatian ay nasa kay Kristo at sa kanyang iglesia magpasawalang hanggang sa lahat ng panahon. Magpasawalang hanggang. Ito sila, bago lang 1930s lang, tapos si Soriano naanib yata kay Perez, mga 1960s lang, tapos ngayon nagparehistro, MCGI, Members Church of God International, year 2000 na, ang layo 2,000 years after Jesus. Kaya mga false prophets to at mga false teachers nangalakal ang salita ng Diyos, ginagamit dito ang Biblia, tapos nagtuturo ng hindwang panampalataya, mga heresies, mga wrong teachings. 2 Peter chapter 2 verse 1-3, the whole chapter of 2 Peter chapter 2. Hindi nga yung iglesia sa Diyos nila ang tinatag ni Kristo sa Matthew 18, when Christ said, "You are Peter, and upon this rock I will build my church, and even the gates of hell shall not prevail against it." Bakit nasabi ko? Kasi yung utos si Pedro at ng mga apostol na hindi Biblia lamang, sariling pagkahulugan, inilabag nila. Iunang utos siya ni Pedro. Si Pedro yung batong tinatagan ni Kristo ng kanyang simbahan sa Matthew 18, hindi pa nila maintindihan, hindi nila makuha. O dito sa 2 Pedro 19-21, 2 Peter chapter 1 verse 19-21. At kami, ibig sabihin si Pedro at ang mga apostol, ngayon sa panahon namin sa Iglesia Katolika, si Pope Francis at sa mga kasama ng mga kardinalis at mga obispo na silang kahalili ni Pedro at mga apostol at mga obispo sa 1st century. At tag na salita ng hula inyong ginagawa kung ito inyong sinusundan, o salita ng hula including yung what is written in the scriptures, Old and New Testament, na mabuti ang inyong ginagawa kung ito inyong sinusundan, na gaya ng isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim, hanggang sa pagbubukang liwayway at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso,
na maalaman mo na ito na, una sa lahat, alin mang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. O kung Bible alone, o Biblia lang, tapos nagbasa si Soriano, o si Manalo, tapos Biblia lang, sariling paliwanag, hindi naman sila buong iglesia eh. Sa Episode 3:10, ang magpaalam ng karunungan ng Diyos, ang kaalaman ng Diyos. Ang iglesia, 1 Timothy 3:15, the pillar and buckler of truth. It is plural, composed of the head, the leaders of the church, and the members. Ito si Manalo, siya lang mag-isa, siya lang ang leader. Siya lang ang unang membro ng kanyang simbahan, siya ang ulo eh. Hindi naman sila konektado ni Kristo at mga apostol, hindi sila nagkita ng Panginoon si Kristo. Ganun din si Perez at si Soriano. Si Perez, nangupya lang sa iglesia sa Diyos sa Amerika. Solo din. Siya lang mag-isa, private interpretation talaga kasi mag-isa lang siya. Tapos Biblia, tapos si Soriano. May kasama ba si Soriano dyan sa pag-aaral sa Biblia? Siya lang eh. Kaya lumabag sa utos si Pedro, Matthew 16:18, na itinatag ni Kristo ang kanyang simbahan kay Pedro na bato. O hindi naintindihan eh. Tapos dito, 2 Pedro 1:19-21, nilabag agad ang utos si Pedro na na malaman ninyo muna, una sa lahat, na alin mang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. Sariling pagpapaliwanag ni Soriano, silang mag-isa. Meron ba siyang kasama? Sinong iglesyang kasama niya? Si Perez. Nangupya din siya kay Perez. Si Perez nangupya din sa Church of God. Sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na mga udyukan ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, ang hula, ang Biblia dumating, hindi isang tao, kundi mga tao. Basahin yung Biblia ni 2 Pedro 1:20-21 sa talatang 21. Plural yan eh, ang iglesia. Mga tao na nagsalita buhat sa Diyos. Mga tao ka ba, Mr. Suran? Ikaw lang mag-isa eh. Yung kasama mo, pamakin mo si Daniel Luzon, hindi ka marunong sa Biblia, nag-aaral ng Biblia, hindi marunong. Pag wala ka na, napatay ka na, ito si Daniel Luzon, hindi to marunong eh, magdadala to ng kudig. Saan ang Espiritu Santo dyan? Mga tao ay nagsasalita buhat sa Diyos. So maramihan yung iglesia na nangaudyukan ng Espiritu Santo. Kaya nga Santa Iglesia eh, kasi banal na simbahan. Unang Korinto 14:33, ang iglesia ng mga banal. Ikaw, Mr. Sunan, ikaw lang mag-isa, banal ka ba? Wala kang Espiritu Santo, paano ka maging banal? Judas 1:19, part ka sa pagkabahagi-bahagi. Kaya ikaw yung nagsinsay sa mga talata ng kasulatan na tinutukoy ni Pedro Apostol, 2 Pedro 3:15-16, kasi hindi mo tinanggap ang pagkalider, ang pagkabato ni Pedro sa Mateo 16:8, at linabag mo agad ang utos si Pedro at mga apostol, 2 Pedro 1:19-21, na marami ang tao ng Diyos na pipiliin at kasayahan ng Espiritu Santo para magturo ng mga salita ng Diyos. Hindi mag-isa lang ikaw o si Felix Manalo sa Iglesia ni Cristo. Kaya labag na balabag sa Biblia ang prinsipyo ng tinuturo at inyong ginagampanan. Yan ay aral sa demonyo ni Satanas sa John 8:44, kasi siya ang ama ng kasinungalingan. Itong huling talata na ginagamit ni Mr. Soriano, paborito niya to eh. Siya lang ang naka-interpret ng ganito. Ang layo talaga sa pakahulugan ni Pablo Apostol. Unang Korinto 4:6. Napakaliwanag dito. 1 Corinthians chapter 4:6, ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inaanyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apollos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsigit sa mga bagay na nga susulat, upang ang sinuman sa inyo ay huwag magpala iba. Napakaliwanag naman dito ang sabi ni Apostol sa Pablo. Saan tayo mga tuto na sumunod tayo? Sa mga apostol. Upang sa amin. Hindi sinabi ni Pablo na sa Biblia lang, sa nakasulat sa Biblia, yan lang ang sundin nyo. Hindi nakasama ang iglesia, hindi nakasama kami ng mga apostol na sumulat ng Biblia. Hindi yan ang pakahulugan ni Pablo, napakaliwanag. Inaanyo ko sa halimbawa sa aking sarili, o kay Pablo, yung author ng unang Korinto, at kay Apollos, si Apollos pa, kasama na yung mga pangulo ng iglesia sa panahon ni Pablo. Upang sa amin, plural, amin, yun yung 2 Pedro 1:21, nagtuturo, mga tao ng Diyos, marami, hindi isa lang na si Soriano o si Manalo. Sa amin ay mga tuto kayo, na na huwag magsigit sa mga bagay na nga susulat. Yung nangasusulat, hindi ibig sabihin yun, kasulatan agad. Ibig sabihin ni Pablo, yung anong kanilang inutos na ipinasulat nila tungkol sa bagay na ito na upang ang sinuman sa inyo ay huwag mapagpalalo ang isa laban sa isa.